Sa lahat po ng mga ubandenyo, narito pa ang isang tunay na ubandenyo na handang maglingkod sa inyo. Ako po si Corazon Cruz Raimundo, tubong tagapaliwas at nakapag-asawa ng isang tubong taga San Pascual at anak ni Ginoong Ireneo S. Cruz at Maria S. Cruz. Ang inyo pong lingkod ay nagsikap na makapag-aral sa Polytechnic University of the Philippines. Bakit kinakailangang si Kakora ang pagkatiwalaan ng aking sagradong boto? Sapagkat si Kakora sa kanyang murang edad ay hinubog sa kagandahang asal sa pamamagitan ng pagiging isang lingkod ng simbahan. Sa kanyang murang edad na 20, maagang nakasanayan ni Kakora ang maglingkod sa simbahan na naging dahilan upang siya ay mahalal bilang pangulo ng iba't ibang samahan. Si Kakora ay ginawaran ng pagiging isang diocesan awardee ng ating parokya. Sa kasalukuyan, si Cora ay Vicarial Regent ng Daughters of Mary Immaculate International na sumasakop sa 4 na bayan. At si Cora din, dahil sa kanyang angking kakayahan at talino, ay siya ay naging pangulo ng iba't ibang samahan. Ang paglilingkod ni Cora sa simbahan ay lalo pang lumawig nang siya ay lumahok bilang isang kagawad ng Barangay Paliwas. Si Kakora bilang isang barangay kagawad ay nagsikap na gampanan ang kanyang tungkulin sa pagiging isang kagawad ng barangay. Sapagkat naniniwala si Kakora na ang tungkulin o pagtitiwalang ipinagkaloob ng kanyang kabarangay, ang tanging maibabalik niya ay gampanan ng taos at tapat ang kanyang tungkulin. Si Kakora sa kanyang pagiging kagawad ng barangay ay humabi ng iba't ibang batas at kapasyahan na siyang naging dahilan upang ito ay lalong maging dalubhasa o sanay, maging sanay sa larangan ng paglilingkuran. Kaya't nung magkaroon ng patimpalak ang buong lalawigan ng Bulacan noong 2005 and 2006, si Kakora ay sumali sa ganitong larangan. Mayroon tayong 4,369 barangay sa buong lalawigan ng Bulacan. At dahil dito, hindi nabigo ang inyong lingkod sa kanyang pagsasanay at sa kanyang pagsisikap na mabigyan ng karangalan ang bayan ng Ubando. Nakamit ni Kakora ang pinakatatanging kagawad ng barangay sa buong lalawigan ng Bulacan sa loob ng 2 magkasunod na taon. At ngayon si Kakora, kung ating tatanungin, bakit si Kakora ang dapat nating pagkatiwalaan ng ating sagradong boto? Sapagkat naniniwala si Kakora na ang isang taong may takot sa Diyos, kailanman ay mananatiling tapat sa kanyang paglilingkod. Kaya't ang pagtitiwala po ng inyong sagradong boto sa inyong lingkod ay susuklian ko po at iingatan ng ibayo. Sapagkat si Kakora pa rin, bago sa kanyang mga plataporma ng edukasyon na ninanais ni Kakora na matamo ng lahat ng kabataan, edukasyon na magiging susi ng bawat tagumpay. Edukasyon pa rin ang magdadala at magpapanibago sa ating bayan, sa ating kabuhayan at sa ating kinabukasan. Kung kaya't si Kakora, kung inyo pong pagkakatiwalaan, ay nais makalikha ng batas na mapatakyat o mapataas ang antas ng edukasyon sa ating bayan, lalo na ang kompyuterisasyon sa mababang antas ng paaralan. Gayon din naman ninanais ni Kakora sa pamamagitan ng kahilingan na ang resolusyon na makapagpasa ng isang resolusyon na ang edukasyong teknikal at bokasyonal ay maipalaganap sa ating bayan. Nang sa gayon, ang ating mga out-of-school youth ay maging higit na kapaki-pakinabang. Muli, inuulit ni Kakora na ang sagradong boto ay kanya lamang matatamo at inyong maipagkakatiwala sa akin sapagkat si Kakora ay hinubog sa kagandahang asal sa pagiging lingkod ng simbahan at hinasa at pinanday sa paglilingkuran sa pamamagitan ng kanyang pagiging kagawad ng barangay. Ubandenyo ako para sa Ubandenyo at maglilingkod tunay para sa inyo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.